Hello, Kathleen fans! Kath, pinuntahan pala ha, yung lugar na pinuntahan din nila dati ni Alden mga kasus. So, Taguig, no? Spotted si Ma'am Catherine sa Taguig. So, mamaya na yung details mga kasembreros, no? Marami tayong items by the way. And unang-unang lang dito, of course, no? Yung pagbubukas na ng McDo ni Alden sa Barangay Kanluran na kung saan ay nag-ribbon cutting. So, ito yung mga videos na kuha doon sa mismong event mga kasembreros kanina. Sorry po ha, medyo late tayo kasi in-organize ko kasi yung ating mga items mga kasembreros. Tapos ini-edit, no? So yun po. Dito ay naka-red, no? Nakapula si Alden Richards mga kasembreros kasama of course sina Mayor Arlene Arcilla sa putol or pag-cut ng ribbon. Mga kasembreros. So nag-voice over ako 11 AM. Hindi ko pa kasi nakita ko talaga maraming tao. Ang tumapadagsaan din ng tao mga kasembreros minsan pagka nadadaanan ni Alden tapos gusto magpa-picture ay mabilisan na lang yung kanyang ginagawa mga kasembreros. Tapos lakad na ulit, no, kasi nga sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King, no. Dito ay mamaya ipi-play ko ito para ma-appreciate niyo mga kasembreros. Countdown of course dito yung ribbon cutting na 10, 9, 8, 7 hanggang 1 mga kasembreros. So with all the confetti at saka may paputok, no, or confetti lang pala ito mga kasembreros. Congratulations Pops Alden sa panibagong McDonald's branch mga kasembreros. Officially, no, talaga ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nagka-countdown tayo ng January 20. Ngayon ay officially at publicly open na ang McDonald's ni Alden sa tapat ng simbahan sa may dito, Barangay Kanluran mga kasembreros. So kung gusto niyo po ay pumunta po kayo doon mga kasembreros, no? Naka-shade si Tisoy dito kasi medyo mainit. Pero siya, no, parang hindi siya yung tipo ng mga with all the payong-payo kasi may initan. So parang walang kaarte-arte si Soy T mga kasembreros. At saka hindi siya natakot mainitan na kunwari umitim, ganun, kasi natural naman yung kanyang pagkaputi mga kasembreros. So kung kaya ay talagang minamahal siya ng mga tao kasi walang kaarte-arte sa katawan si Alden. So nakuhaan din yung pagdating ni Alden kanina of course, no, doon sa mismong McDonald's mga kasembreros. So maraming salamat sa mga nag-upload nating mga Aldinatics at mga Kathinatics, no, na kung saan ay talagang maaga pa doon kanina kasi 7 AM no, nauna pa yung isa kong video, isa kong vlog kanina na na-upload at na-edit mga kasembreros. Dito ay 7 AM kanina, so maaga pa talagang talagang todo kayod kayod kalabaw si Alden. So after siguro niya ng grand opening na ito, magsisimula na siya sa kanya mga teleserye, no, or teleserye, mga series na gagawin mga kasembreros, or Stars on the Floor na nagsimula na nga silang mag-shoot mga kasembreros. So aabangan natin yung mga susunod na mga plano at susunod na mga hakbang ni Phenomenal Box Office Cinema King. So alam ko marami na naman magpo-post nito mamaya na kung saan ay grand opening na ng kanyang McDo mga kasembreros. Pero sisimutin ko itong mga items natin na hindi po natin naisama mga kasembreros sa previous nating vlog. Tapos ito, sina Barbie pala kahapon. May kakulitan na ginawa dun kahapon, no? O-order na daw sila. Parang umorder sila kahapon ng McDo para matry, no, yung mga mga recipe or menu doon ni Alden mga kasembreros, no, at ang kanyang team or ang kanyang crew mga kasembreros. So hindi ko ito nasama kagabi or kahapon mga kasembreros, no. Sina Barbie, sina Bea at saka si Christopher Martin. So wala pa akong file, wala pa akong information sa ngayon kung pumunta sila sa mismong grand opening, pero magkakaroon din ako niyan mga kasembreros ng information or video or picture kung pupunta nga talaga sila mga kasembreros. Tapos ito ang cute ng ang cute ng ni Mama Ten at saka ni Alden dito. Parang inaayusan si Alden ni Mama Ten mga kasembreros, no, na kung saan ay parang dito may
magulo sa kwelyo or sa damit ni Alden, mga kasembreros. So inaas niya yung parang baby, yung parang alam mo yung bata na sobrang clingy, no, ni Alden at saka ni Mama Ten, mga kasembreros. So talagang nakakabilib lang ang samahan ng dalawang ito. So talagang tumatagal ang kanilang pagsasamahan, mga because sobrang loving din ni Mama Ten, mga kasembreros. Tapos ito, 46 minutes ago, kinongratulate din si Tisoy, no? Tisoy ang term at tawag niya mother and daughter explorer kay Alden, no? Yung kahapon pa na ito na post, mga kasus, or pics niya or pictures niya Soiti, mga kasembreros, dun sa kanilang pa-blessing ng McDonald's. Tapos ito, 2 hours ago, Pep.ph returning host Alden Richards reveals P-pop idols and celebrity dancers will be competing for Stars on the Floor 2026. Coach J, tapos si Raver Cruz nga, no? Ito yung parang update lang ng Pep na P-pop idols, yung mga sasama or kasali sa competition this 2026 or season 2 ng Stars on the Floor. Tapos ito, ang kulit niya Catherine dito, mga kasembreros. Parang parang kumakain ng gumagawa siya dito ng endorsement, no, na Lay's, mga kasembreros. So ang Lay's po ay isang chips, no. Tapos dito ay nanonood sila ng horror movies, kunwari ng kanyang glam team kasama si John Valle, mga kasembreros. So ang kulit dito kasi nagulat yung lahat sa horror movie. Tapos yung Catherine ay kunwari wala siyang napapansin kasi sobrang sarap ng Lay's. Tapos nung naubos na, saka siya nagulat, mga kasembreros, no. Kunwari ay sa sobrang sarap niya ng Lay's ay hindi niya napapansin yung nangyari sa paligid niya, mga kasembreros. So pero part ito ng kanyang 2023 or 2024 endorsement ng Lay's pa, mga kasembreros, no. Kasi siya naman talaga yung brand endorser nito, mga kasembreros, dito sa Pilipinas. So Lay's na isang chips or parang junk food, mga kasembreros, no. Itong Lay's nga po, mga kasembreros. So pero sikat din itong Lay's, ewan ko lang kung magkano yung kanyang talent team, pero yun po na parang throwback lang yung ginawa dito ng isang fan, mga kasembreros. At tapos ito, of course, no, si kumparing Ken ng Ken Creative Designs 3 hours ago, nag-post din siya, mga kasembreros, na nung kanyang kuha doon kahapon sa sa pag-bless, no, pag-blessing ni Alden ng kanyang McDo. So doon sa grand opening ngayong araw, wala pa akong video picture ni Ken, pero malamang ay pumunta rin siya, mga kasembreros, kanina sa grand opening, no, ni kumparing Alden ng kanyang McDo, mga kasembreros. So yun, marami sila dito, pero si Ken lang yung kilala kong kasama ni Alden, mga kasembreros, no, si kumparing Ken, na sobrang close na close ang dalawa. Tapos ito, 8 hours ago, Franceth Everyday, Catherine from 2016 tapos 2026. So yun, no, sobrang ganda ni attorney, mga kasembreros. Grabe, ang ganda, ang daming likes, so 850 na likes, mga kasembreros, ni attorney from 2016. Bata-bata pa, of course, si Ma'am Catherine dito, tapos 2026. So tapos next item natin, mga kasembreros, si Jepoy 5 hours ago ay na-recall yung mga awards and recognitions ni Ma'am Catherine, dito, international awards and recognitions ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So sabi niya 5 hours ago, Catherine Bernardo is incomparable, major awards and honors, international and Asian awards. Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2023, Snow Leopard Rising Star Awards sa Asian World Film Festival. Ito sa sa may 2024, doon sa kanilang Hello Love Again, mga kasembreros, no. Tapos Asian Academy Creative Awards 2024, National Best Actress Leading Role, FAMAS Best Actress for A Very Good Girl 2024, Box Office Entertainment Awards. Pero ito po ay local na ito, no, or GMMFS, GMMSF, mga kasembreros, no.
She has won multiple honors from Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation, such as Box Office Queen for multiple years, Phenomenal Box Office Queen, Film Actress of the Year, Phenomenal Star of the Philippine Cinema. So yun, no, talagang congratulations kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ang picture na dito ay nung time na nag-contract signing siya sa Zion, Philippines, mga kasambreros. So may pabulaklak siyang attorney dito, mga tapos ito, naisip ng isang fan 5 hours ago. Imagine kung nagkatuluyan sina Alden at Maine, baka hindi lang love life nila, pati ang mga business ventures nila sa McDonald's double successful pa. Pero ganun talaga ang life, minsan kahit perfect ang chemistry, di pa rin meant to be. So tama, mga kasambreros, no? Kasi parang si Maine Mendoza yata yung mas naunang nag-venture sa McDo, no? Kasi yung pamilya talaga ni Maine Mendoza ay business o pa mga businessmen at women, mga kasambreros. So yung parents niya ay yun, no? May mga shell sila. Tapos yun, parang nauna yatang in-encourage ni Maine si Alden. Tapos yun, tinuloy-tuloy ni Alden, mga kasambreros, yung pag-venture sa McDonald's, no, na franchise, mga kasambreros. Tapos ito, 1 hour ago, Our Hello Love Goodbye female cast, no, nakakamiss din silang panoorin. So parang old picture ito, posted by Kathniel Diaries, mga kasambreros. So andito si Kath, of course, si Kakay, si Maha, at saka si Lovely Abelia, at saka si may Entrata ba to? Pero kung si Maha, wala pa siya sa Hello Love Goodbye eh. Pero yun, nakasama na siya dito sa picture, mga kasambreros. Hello Love Again, parang pumunta lang si Maha doon sa Canada, mga kasambreros, nung time na nagsushoot sina Alden ng Hello Love Again, mga kasambreros. Pero she was not part of the movie. Parang nagkataon lang ba na andun sila ni Rambo, mga kasambreros. Tapos 4 hours ago, Random Republica, na-feature niya yung pag-bless, no, ng McDo ni Alden kahapon, mga kasambreros, na kung saan ay talagang dinumog din ng mga kaibigan at malalapit sa kanya. And then ito, si Angel at saka si April, no, na magpinsan, mga kasambreros, ay nag-post si Angel 4 hours ago. Nakasama niya si Angel na bunso ni na Alden sa litrato, mga kasambreros. So talagang close na close ang Fulkerson family. So ang galing din ni April, kasi parang part siya ng coordinating or production team ni Alden, mga kasambreros. Ginawa na ito, parang kinuha talaga siya ni Alden na magtrabaho para sa kanya. So ganoon, mga kasambreros, na kung saan ay ang magpinsan na ito ay talagang close na close. So magaling din pala ito sa marketing strategy. Marketing strategy, mga kasambreros, si April, no? Or kung saan kasi parang nung time ng Hello Love Again, nakita ko rin siya na part siya ng pumunta doon sa dito sa Canada, mga kasambreros, parang tumulong, no, sa kina Alden, mga kasambreros. So hindi ko lang sure kung ano yung role or ano yung responsibility ni April, mga kasambreros. Tapos ito, 3 hours ago, na-feature ng Kathden Fanatics, no, yung Instagram posts kagabi ng Kathden, mga kasambreros, na yun nga, si Ma'am Catherine ay AIA Philippines, tapos si Alden naman ay yung kanyang McDonald's na pa-blessing kahapon. So yun po, talagang dito busy ang linya at schedule ng dalawang ito ng Kathden, mga kasambreros. Tapos itatakil ko na itong major item natin, mga kasambreros, yung pinost pala ni Ma'am Naybara, yung, di ba kasi sabi ko kanina, hindi ko alam yung address ng Melo Steakhouse, no, yung Melo na pinuntahan niya ni Catherine, na kumain siya, mga kasambreros, no. Hindi ko lang alam kung may makasama pa siya, kasi yung picture lang dito na available na post ni Ma'am Naybara Lopez ay yung kasama niya yung mga service crew members, mga kasambreros, na nagsiserve doon. Tapos nung sinearch ko, yung address ay sa Taguig, no? Which is, alam natin na parating nasa Taguig si Alden. Parati siya nasa Taguig si Alden eh. Kasi yung BGC na, yun nga, no, spotted sila dati na nanood sila ng
sine or kumain sa labas kasama si Alora. Spotted sila doon sa may dito sa may escalator mga kasembreros. Kahit nagtakip sila ng mga mukha ay nakilala pa rin sila mga kasembreros. So dalawa yung addresses ng Melo Steakhouse na ito pala mga kasembreros. Merong isa sa Quezon City BGC, tapos sa Alabang Muntinlupa, tapos yung isa naman ay sa BGC Taguig. So palagay ko ay sa Taguig ito mga kasembreros kasi nga pinost ni Ma'am Naybara Lopez na spotted daw siya kasama daw si Mayor Mark Alcala. Sabi ng isang crew, pero wala namang picture, wala namang video na mailabas na ebidensya mga kasembreros na kasama niya si Mayor Mark Alcala. So ano lang to, kumaga pa imagination nila ng mga tao itong tinatawag nating Mayor Mark Alcala at saka Kath na relationship mga kasembreros. So kung walang ebidensya, hindi tayo maniniwala mga kasembreros. So talagang team panatag pa rin ang Kath din ngayong 2026 and beyond hanggat walang aamin sa kanila mga kasembreros. So yun po yung usapan ng mga fandoms or mga grupo ng fans mga kasembreros ng Mayor Mark Alcala at Kath Dinatics mga kasembreros. So yun po. And yun talagang nakita ko dito na parang siguro naalala ni Ma'am Catherine or parang and nagulat ako kasi BGC, kung sa BGC siya, di ba Antipolo Rizal siya, or tapos nagsushoot sila sa San Juan Rizal mga kasembreros, di ba, dun sa kanilang Samon Someday. Pero hindi ko alam kung tapos na yung kanilang shoot mga kasembreros ng Samon Someday, pero malalaman natin yan kapag mag-post na sila. So nakakatuwa lang kasi pumunta siya doon sa, alam mo yun, parang parati rin pinupuntahan ni Alden mga kasembreros sa BGC Taguig. Suki no, si Alden mga kasembreros ng pagpunta sa BGC Taguig mga kasembreros. Sometimes pupunta siya sa Landers, sometimes pupunta siya sa SNR, sometimes ano pa ba yung isa, yung parang pinupuntahan nila parati mga kasembreros na parang mall, no, na all-in-one siya mga kasembreros. Pero yun talaga nakakatuwa. Kasi si Alden ay parang spotted din parati, tapos yung Catherine ay pumunta rin po no dito. So hindi ko kasi ito hindi ko nasama yung address at late ko na nalaman na yun pala yung address ng Melo Steakhouse mga kasembreros. Kung kaya ngayon ko siya sinasama sa ating sa ating main item mga kasembreros. So team panatag tayo. And again, in-explain natin na bakit hindi pwedeng pumunta si Ma'am Catherine sa McDonald's ni Alden ay dahil sa contract mga kasembreros, kasi nga KFC brand ambassador si Kath, tapos si Alden naman ay McDo, no? So magkakompetensya ang dalawang ito mga kasembreros at hindi pwedeng magsama. Hindi pwedeng mag-break ng contract si Ma'am Catherine mga kasembreros, kasi nga part yun ng kanilang agreement. So yun talagang kasi sobrang dami ng siguro no, kung papayagan naman ng management, pwede naman mga kasembreros kasi Ma'am Catherine naman yan, tapos opening naman ng McDo ni Alden, pero mas gugustuhin niya ng Catherine na na low-key no, na private mga kasembreros yung kanilang relationship at ang kanilang pag-uusap no, na kung saan ay alam natin na nag-uusap naman talaga ang dalawang ito. So team panatag ang Kath din. And then ito, next item natin, so may isang fan na binidyohan no, habang nasa kotse siya tapos nagmamaneho siguro, napadaan siya sa McDonald's ni Alden, ay pinost niya kanina sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Tapos next item natin, ito, ang cute nito mga kasembreros, may isang fan, hindi ko nakuha yung pangalan, pinost niya parang throwback photos, tapos hanggang sa hanggang sa present na photos ni Alden mga kasembreros. Parang kinumpay lang niya no, yung larawan ni Tisoy mga kasembreros. So talagang ang cute lang ang cute lang ni Alden mga kasembreros dito, na kung saan ay kinumpay ng isang fan mga kasembreros. Ang kulit at ang cute ni Tisoy dito. No, may mga times na kulitan, may mga times na seryoso, may mga times na alam mo yon, basta
walang dull moments kaya Tisoy mga kasembreros pag siya ang parati mong kasama. Ganon, no? Kagaya ng pagsasama nila ni Ma'am Catherine na sobrang walang dull moments. Pag kulitan, pag seryoso. So, ganon sila. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items ha. Pero of course, abang-abang pa kayo sa ating mga updates. Kukuha pa tayo ng mga ebidensya. So yun lamang po mga kasembreros. Na sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. And try kong i-play itong ibang mga videos mga kasembreros na sa McDo ni Alden o grand opening kanina. Tapos ang salita ng Panginoon afterwards ay papakinggan po natin ha. Na sobrang ganda po. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Here we go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Yes, Presidente. Yes, Yes, Presidente. Cheers. Diyos ko Lord, init na init ng mga mascot. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Sana po ipatapusin natin. Ang title po ay Gabay Hanggang Kamatayan. Psalms 48 verse 14. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide even to death. So napakaganda mga kasembreros, no? Kapag tayo pa ay maliit pa, no, kapag tayo pa ay bata pa or musmus pa, and even kahit na tayo po ay mga matatanda na, kailangan po talaga natin ng guide. Okay? Especially yung mga magulang natin na talagang unang naging teacher, kasi sila mismo, magulang natin sila. No? So, kahit baliktarin mo ng mundo, magkaroon ka man ng maraming kaibigan, magkaroon ka man ng asawa or jowa, for example, maraming kaibigan, ay nag-iisa lang yung ating magulang, okay? Nanay, tatay natin, maghiwalay man yan, pero sana hindi, ay talagang magulang natin sila mga kasuskupa. Kahit na gaano kasama nila, for example, may mga ganong tipo, no? Na may mga galit at saka puot sa kanilang mga magulang, na pinabayaan nila kami, but still, no? Naging instrumento sila ng Panginoon na isilang ka, no? Isilang tayo mga kasembreros. May mga ganong tipo kasi na sometimes meron silang puot, no? Meron silang kinikimkim na galit at saka hindi pagpapatawad sa mga magulang nila dahil siguro iniwan sila, no? May kakilala ko na siguro mga third cousin ko na sila. Parang malayong kamag-anak mga kasembreros. Ang nangyari, parang yung mama nila iniwan sila mga kasembreros. Tapos 25 or 20 years mga kasembreros, nagkaroon nila ng anak at saka po saka sila nagkita last week mga kasembreros. So, sobrang parang pang MMK, no? Malala mo kaya mga kasembreros yung story actually ng aking third cousins na yun mga kasembreros. Ang nakakalungkot lang kasi doon, mga matatalino din sila, no? Tatlong babae sila mga kasembreros. Tapos yung mga cousins ko ng third cousins, tatlong babae, tapos nung pinabayaan tapos mga matatalino sila, no? Nagtatop sila dati sa klase, pero yun nga, no? Dahil pinabayaan ng nanay, tapos maagang namatay yung tatay, ay hindi sila napag-aral o napagtapos sa kolehiyo mga kasembreros. So kung kaya napakahalaga talaga ng nanay mga kasembreros at saka magulang, guardians, no, sa ating buhay mga kasembreros, kasi
yung ano talagang pinakamalaga rin yun talaga makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi nahihirapan niya maghanap minsan ng trabaho yung mga nakapagtapos ng pag-aaral, how much more yung hindi, mga kasembreros. So yung ano, parang kumaga pa, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, kahit anong trabaho na suited sa iyo, mga customers, or fit sa iyo, ay pwede mong kuhain kasi wala kang choice, kasi may choice ka. Pero kapag wala kang pinag-aralan, wala kang choice, no? Yung mga mababawang uri lang ng trabaho ang atin pong pwedeng maging trabaho, mga kasembreros. So dito, medyo napalay ang tanong. Dito, gabay hanggang kamatayan. So sinabi ko yun about guardians, mga kahalagahan talaga ng guardians. Ako, maaga mang namatay ang tatay ko when I was 5 years old, mga kasembreros. Tapos doon ako sa pa yung nanay ko, dito rin siya sa kasi nagkasakit yung nanay ko, so kinailangan niyang umuwi, no, sa Davao, mga kasembreros, sa side na sa kanyang mga magulang. Tapos ako doon, at saka yung kuya ko naiwan sa Sultan Kudarat. So sa Davao si nanay, sa Sultan Kudarat, kami sa Isugan, mga kasembreros. So doon naman ay may mga guardians kami, na may mga gabay kami, mga kasembreros, na talagang ginabayan kami. Meron kami mga tita, tito, tapos mga lolo, lola, mga kasembreros, na talagang ginabayan kami hanggang sa makatapos sa pag-aaral. So we're so blessed and thankful sa Panginoon na dito ko na-realize na yung magulang, kuya, ate, any relatives, mga kasus, na handang tumayo para ikaw ay matustusan sa kolehiyo hanggang makapagtapos. Napakahalaga pala ng mga kasembreros kasi alam niyo naman, dito sa Pilipinas, parang privilege or opportunity yung makapagtapos ng kolehiyo. Hindi siya right, no? Sana nga magkaroon ng right talaga, or parang batas ba na libre ang kolehiyo sa lahat ng state colleges, mga kasembreros, or state universities, yung half government, half private, mga kasembreros, na mga kolehiyo. So parang ganun ba dapat na magkaroon ng ganung batas, mga kasembreros? Let's pray for our government leaders na magkaroon sila ng wisdom na ganun talaga. Kasi since education yung solusyon pala ng problema sa kahirapan, hindi man tayo magiging mayaman as in sobra-sobra, pero at least, no, we will have a decent job after we graduate. So parang ganun ba, no? Dapat ganun yung mindset ng ating mga government leaders, na alam ko meron na silang pinapasa na magiging libre yung state colleges or universities, mga kasembreros, in the future. So let's hope and pray na ganun po ang mangyayari, mga kasembreros. So yun, dito kailangan nating malaman, mga kasembreros, na sinabi kasi dito ni Haring David na for this is God, no? Our God forever and ever. So dapat makilala natin kung sino yung Diyos na ito. Kasi minsan sinasabi natin Diyos, may Diyos tayo, kilala natin ang Diyos, pero hindi natin alam at saka hindi natin kilala at paano natin siya i-worship at igalang at sundin, mga kasas, because we don't read the Bible, no? We don't pray, we don't meditate, mga kasas, we don't study His Word. So delikado rin po yun. So ang Diyos na tinutukoy dito ni Haring David ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Israel. So yun siya, mga kasas. Kapag ang Diyos na sinasamba mo, sina Buddha or sa anumang santo-santo dyan na hindi lumikha ng langit at ng lupa, hindi lumikha sa sangkatauhan, hindi siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, and other prophets and leaders sa Biblia, mga kasas, hindi sila yung Diyos na pinaglingkuran ni Moises, hindi sila yung Diyos na pinaglingkuran ni Prophet Jeremiah, ni Prophet Isaiah, ni Prophet Ezekiel, ni Joshua, mga kasas, no, hindi siya ang tunay na Diyos. Kung hindi yan ang Ama ng Misaya, ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ng Diyos Ama sa langit, so hindi po yan ang tunay na Diyos. So parati natin tatandaan na ang gabay natin, kapag si Lord ang gabay natin, mga kasembreros, ay ang ating pamumuhay ay magli-lead or kumapapunong-puno ng good characters, okay? Ng faith, ng hope, ng love, ng patience, ng humility, na basta ng mga good characters, kindness, mercy, forgiveness, and so on, mga kasembreros, sa ating tahanan. So kapag ang Diyos natin na hindi ito tinuturo, okay, hindi po yan ang tunay na Diyos. Okay? Kasi because God is love, mga kasembreros. So apart from that, ay hindi yan ang tunay na gabay. Kasi may mga gabay na, yun nga, no, mga bad influence, kunwari siguro ay bihira naman ito, no? Siguro may mga tito, tita, mga kuya, ate, may mga magulang na siguro tuturuan sila magbisyo, pero syempre, no, bihirang-bihira yung ganoon, mga kasembreros. Pero may mga times talaga na yung mga barkada talaga natin, yung nagiging BI, no, nagiging bad influence, na tinuturuan tayo magbisyo, magjowa ng maaga,
tapos nakabuntis ng maaga, so hindi na nakapagtapos ng pag-aaral, which is dagdag sa pasanin at kahirapan. How comforting and empowering is this verse, right? It reminds us of the eternal presence of God in our lives as our constant companion and guide. So, companion na constant. Kaya hindi siya, hindi lamang siya dito sa mundo, hindi lamang siya sa isang lugar. Kunwari, nasa Germany tayo. So, kapag faithful tayo doon at tapat sa Panginoon doon sa Germany, so doon din siya. Kung saan tayo, kapag faithful tayo at tapat sa Panginoon mga kasunod, ay sinasamahan niya tayo. So yun yung gabay natin. So yung gabay natin ay hindi lamang dito sa mundo, kundi sa kamatayan, sa kabilang buhay. Because He is God. No? Kumbaga pa, yung dimension ng mundong ito, hindi lang siya present sa dimension ito, kundi present din siya sa kabilang dimension, which is life after death mga kasombrero. So, very comforting, di ba, na kumapa, it assures our faith, it reaffirms our trust mga kasembres ng Diyos natin na ganito siya ka-powerful, no? Ganito siya ka-amazing, ganito siya ka-magnificent mga kasembrero. So, nung sinabi dito ni Haring David na God is our God forever and ever, it emphasizes the permanence of His love and support for us. It reassures us that we are never alone, that God is always with us no matter what challenges or uncertainties we face in life. Isn't it amazing to know that we have a God who is always there for us, guiding us through every step of our journey? So, di ba, parang team panatag. So, parang ganun, mapanatag ka because you know that your God can sleep in the middle of the storm, no? Kaganina po ay sobrang lakas ng hangin. Ako po ay nag-voice over ng January 16. So, kaninang hapon, mga past 5 p.m. ay sobrang lakas ng hangin kasi nga dahil sa bagyong Ada, no? Ang Ada yata ay nakasentro sa Surigao, if I'm not mistaken mga kasembreros. So bagyong Ada, ang pinakaunang bagyo ng 2026 mga kasembreros na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So pero sa awa ng Panginoon, malakas man ang hangin, ang ulan, mga kasembreros ay wala namang nasira o wala namang affected masyado mga kasembreros dito sa amin. So nakakaano kasi si nanay, umiikot siya sa loob ng bahay, nananalangin. Ako din mga kasembreros na umiikot kami dalawa na nananalangin, no, ng protection mga kasembreros. And God is really amazing because He protected us from the storm, no, the havoc or parang disaster na pwedeng paggawin at idulot ng bagyong Ada mga kasembreros. So similarly, the assertion that He will be our guide even unto death speaks to the enduring nature of God's guidance. It conveys the idea that God does not abandon us in our most challenging moments, but remains with us, leading and directing our paths even in the face of death. So hindi lamang ito sa kamatayan na halimbawa, yung presence ng panagagabayan tayo sa ating dark moments, sa ating mga challenging moments, kapag may mga nakakaharap tayo ng mga problema, ng mga trials, mga kasembreros. So, andun ang Panginoon. Okay, let's just ask, pray, mga kasembreros, ng kanyang presensya na proteksyonan nga tayo at samahan sa lahat ng season ng at saka gagawin natin mga kasembreros. So, ganun po siya. So, kung kaya, hindi lang literal, no, na sinabi dito na kamatayan or death, mga kasembreros, kundi death may also represent yung challenges natin habang tayo po ay nasa mundong ibabaw pa at saka buhay mga kasembreros. So kung kaya yung pasasalamat, yung appreciations, yung acknowledgement, yung papuri, yung pagtaas, pagdakila sa Panginoon mga kasembreros ay dapat gawin natin araw-araw because He never leaves us nor forsakes us mga kasembreros. So yun lang naman kasi, no, it's a matter of belief. It's a matter of trust mga kasembreros and faith sa Panginoon na akala natin iniwan tayo pero hindi pala, akala natin nag-iisa tayo pero hindi pala, because there is a God, no, who is with us, no, guiding us mga kasembreros forever and ever. Sa ating application or final thought, embrace the teaching of Psalms 48 verse 14 where God is our unwavering compass in the chaos of life. Allow this truth to fuel spirit and embolden our journey or your journey along the path He has set for you. So tayo lang naman, no, kailangang willing tayong isurrender, isuko yung ating mga alalahanin, yung ating problema, yung ating trial sa Panginoon. He's just waiting, open arms mga kasembreros, no, yung ating Panginoon. So it's just a matter of trust, faith mga kasembreros at pananalig sa ating Diyos forever and ever and ever.
Alright, so kung kaya siya ang ating pinakadakila at pinakaperpekto, pinakamakapangyarihang gabay at proteksyon sa buhay. Sinama sa Word of God, ha? Nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a sense of guidance or gabay mga kasemres ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasemres, and paalam po. Halaga.